Mga kabayan, mainit na isyu at pinag-uusapan ngayon ang pagpapatahimik sa mga political bloggers na hindi sumasang-ayon sa pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos nga na ipa-shutdown ang ilang FB page ng mga sikat at kilalang bloggers nito lang mga nakalipas na araw. Ngayon naman ay pinag-iinitan ang mga retired generals na pumirma ng manifesto sa pagkakakulong ng dalawang anchor ng SMNI. Isa, si retired General Macanas ang target ngayon ng PNP at nakahanda silang kasuhan dahil sa di umano ay pagpapakalat ng fake news. Sa pagkakataon po ito ay nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa pagpo-post at pag-share po ng mga information, unverified information at that sa ating pong mga respective social media accounts. Maging responsable po tayo lahat dahil maaari po tayong maharap sa iba't ibang kaso for spreading unverified and fake news. Sa isang interview kahapon, naglabas ng sama ng loob itong si General Macanas kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa administrasyon ni PBBM kung saan ay isa siya sa mga sumuporta kay Marcos at sulit BBM siya at ang buo niyang pamilya. Sir, sa inyo pong assessment bilang military man, okay po ba yung nangyari na nakulong yung dalawa sa Kongreso? Kaya Rick and Doc Badoy, kayo ang tunay na bayani, kaya yung pagkulong sa inyo ng Kongreso, galit na galit ako at natuwa ako nung ang mga PMAers nagperma ng manifesto. Sabi pa ni General Macanas, isa siya sa mga nabudol ng kampo ni PBBM dahil malaki ang tiwala niya sa nahalal na Pangulo kung saan ay nagbablog siya para suportahan ang kandidatura ni PBBM noong nakaraang eleksyon. Isa akong political blogger ni Mr. BBM, nagkali survey ako, nangampanya ako para sa kanya. But now, nabudol ako. Kaya galit na galit ako sa kanya dahil he betrayed our trust, yung 31.6 million Filipinos na bumoto sa kanya, itinakwil niya, nag-traitor siya. Inuna niya ang kanyang mga kamag-anak, ang iyang kaibigan, mga campaign donors. Isa rin sa ikinasasama ng loob ni General Macanas ay ang pagsuspinde sa programa ng SMNI kung saan ay ito lang ang istasyon na lumalaban sa insurgency at walang takot na tumutuligsa sa mga CPP-NPA. Kayo pa na tumutulong sa gobyerno para matapos itong 54 years na communist insurgency, kayo pa ang sinuspend. Anong gusto ng gobyernong ito? Buhayin mulit ang mga NPA? Kaya mag-peace talks na naman sila. Yan ang isa, yung ginawa nila sa SMNI. Sa huli, sinabi ni General Macanas na tila marsyalo na dahil pinatatahimik ni PBBM ang mga bloggers at media na naglalabas namang opinyon para sa kanilang kalayaan na fresh freedom. Yung ginawa kina Doc Badoy, ka Eric, Sasasot, Maharlika, Banatbay, wala na, martial law na, wala na tayong kalayaan sa pagpapahayag. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Tama ba na patahimikin ng pamahalaan ang mga media men at bloggers na nagpapahayag ng kani-kanilang saloobin sa gobyerno ni PBBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pag-comment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Walang katotohanan ang mga kumakalat na impormasyon sa social media kaugnay sa umano'y pangungumbinsi ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mag-resign. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Chin Fajardo, fake news ito at handa silang panagutin ang sinumang nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code at paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Law. Sa pagkakataon po ito ay nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa pagpo-post at pag-share po ng mga information, unverified information at that sa ating pong mga respective social media accounts.
maging responsable po tayo lahat dahil maaari po tayong maharap sa iba't ibang kaso for spreading unverified and fake news. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na ipinag-utos na ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pagsasagawa ng masusing cyber patrolling para matukoy ang mga social media site at YouTube channel na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Isa sa sinasabing social media site ay ang General's Opinion na may 104,000 na followers. Again, inuulit po natin to all spreader of fake news. We are monitoring you para po matigil na po natin itong mga ganitong maling aktibidad. At once ma-identify po namin kayo, we will file appropriate charges once matukoy po natin kung sino po ang nagpapakalat ng ganitong klaseng fake news using the picture of our Chief PNP. Kaugnay naman sa destabilisasyon, sinabi ng opisyal na wala silang namomonitor na paggalaw sa hanay ng pambansang pulisya ukol dito. Ay wala pa tayong namomonitor na ganito, subalit patuloy po tayong nagbabantay, patuloy po tayong nag-validate ng mga information in close coordination with our armed forces of the Philippines. We want to assure the public that the PNP remains a political, intact, solid, and professional. Mahal po ng inyong pambansang pulisya ang ating bayan. We will always uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authorities. Ang pamunuan ng AFP muli ding tiniyak ang pagiging profesional at katapatan sa konstitusyon. Sir, sa inyo pong assessment bilang military man, okay po ba yung nangyari na nakulong yung dalawa sa Kongreso? Ay, Admar, MJ, galit na galit ako yung ginawa ng Kongreso, yung ikinulong nila yung ikinukonsider ko, mga bayani, modern day heroes, yan si Kai Eric and Doc Badoy. And I'd like to salute these two patriots, Kai Eric and Doc Badoy. Kayo ang tunay na bayani, kaya yung pagkulong sa inyo ng Kongreso, galit na galit ako. At natuwa ako no ang mga PMAers nagperma ng manifesto. Kaya itong si Sir Dado, dahil may manifesto siya, ako ang unang pumirma doon. Para naman I'll be counted part of Philippine history na ang isang tao, kagaya ko, as a citizen, Johnny Macanas, pumirma ako doon sa manifesto withdrawing my support to this lame duck president, presidente na takot sa asawa. Isa akong political vlogger ni Mr. BBM, nagkalisorbe ako, nangampanya ako para sa kanya. But now, nabudol ako. Kaya galit na galit ako sa kanya dahil he betrayed our trust, yung 31.6 million Filipinos na bumoto sa kanya, itinakwil niya, nag-traidor siya. Inuna niya ang kanyang mga kamag-anak, ang iyang kaibigan, mga campaign donors. Inuna niya, kaya betrayal of public trust ang nangyari, kaya wala na. Hindi na ako yung dati na BBM supporter, but then I still consider myself as Marcos loyalist ni President Marcos Sr. at ni First Lady Imelda Marcos. Sir, General, ano po ba ang mga red flag kung inyo pong babalikan na inyo pong napansin na nag-come to a point po kayo na iba na po ang pananaw po ninyo hinggil sa present administration? Nako, ang dami. Kung listahan pa, unahin ko na lang yung ginawa sa SMNI. Ang natatanging istasyon na tumutulong sa gobyerno, sa NTF-ELCAC, para once and for all tapusin na itong kalaban ng bansa, itong CPP and PNP, ganyan pa ang ginawa na sinuspend kayo. Ay, ang sarap sanang magmura dahil kailangan ayaw kong magmura. Ang advice sa akin is relax lang. Easy lang. Kayo pa na tumutulong sa gobyerno para matapos itong 54 years na communist insurgency, kayo pa ang sinuspend. Anong gusto ng gobyernong ito? Buhayin ulit ang mga NPA? Kaya mag-peace talks na naman sila.
Yan ang isa, yung ginawa nila sa SMNI. Yung ginawa kina Doc Badoy, ka Eric, sa Sasot, Maharlika, Banatbay, wala na, martial law na wala na tayong kalayaan sa pagpapahayag. Yun, ano pa, bad governance. Pangako, ang daming pangako na naipako. Presyo ng bigas, 20 pesos kuno, gagawing 20 pesos. Ngayon, 50 pesos na. Ano pa? Dami, smugglers. Ano yung sinabi ng SONA? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Ang galing magsalita ang Pangulong ito. Kailang SONA, speech only, no action. Tapos ito na, pulburon video. These are very serious accusation. Tapos ang presidente, na very weak, tahimik, hindi man lang nagsasalita. Dahil hindi siya nagsasalita, this silence means yes. Sana, kung talagang malinis ang nakaupo sa Malacanang, magsalita siya, sabihin niya, hindi totoo yan. Sinungaling yan. Ito, i-drug test nyo ako, i-supervise nyo para patunayan na malinis ako. Ano ang kinabukasan ng bansa natin, mga kabataan natin, apo, mga anak, kung ang namumuno ay pinaghihinalaan na sangkot sa illegal na droga. Ako, naging commander ako from platoon leader up sa pinakamataas, naging general. Simple lang, kung ano ang gagawin ko, dapat gawin din ng follower ko. Yung ginagawa ng Pangulo ngayon, napakahinang Pangulo. Anong nangyari? Binomba ang Marawi. Nagkalindol sa Mindanao. Nasaan siya? Tahimik. Wala siya, hindi siya nagpakita. Anong klaseng leader yan? So, ang dami pa. Ang nasusunod kasi ngayon, ito ang problema. Ang nagpapatakbo ng gobyerno, walang iba kundi ang First Lady at saka si Speaker of the House. Siya yung perception ito ng taong bayan, kasama ko. Ang First Lady ang nagpapatakbo ng bansa. Anong ascendancy ng presidente na yan? Useless.